Ilang insidente na rin ang pagnanakaw at karahasan ang nangyari sa loob o sa paligid ng mga mall. Nito lamang pong Pebrero, tinangkang hold-upin ang isang armored van sa isang mall sa Alabang sa Muntinlupa. Walang natangay na pera pero patay ang isang security guard at ang isa sa mga suspect na nakabarilan. Oktubre nung isang taon, 3 naman ang patay nang hold-upin ang mga taga-bangko na magdadala rin ng pera sa isang money changer shop sa isang mall sa Dasmariñas, Cavite. Nasa 5 milyong piso ang natangay noon. Arestado kalaunan ang pangunahing suspect. Isang shop ng mamahaling relo naman sa isang mall sa Makati ang nilooban sa katanghaliang tapat noong Oktubre taong 2009. Patay ang isa sa mga suspect habang nakatakas ang iba pang kasamahan na naka-uniforme pa ng bomb squad. Isang buwan bago nito, nagkabarilan sa loob ng isang supermarket sa Muñoz sa Quezon City nang tangkaing pagnakawan ng 5 suspect ang isang bangko, 3 ang sugatan. Sa iba naman po mga balita, nagsilikas na ang ilang taga-Oriental Mindoro at yan ay dahil sa pagbaha sa kanilang lugar dulot ng walang tigil na pagulan. Ilan sa mga binaha na hindi na naabot ng tulog ay gutom na. Samantala, ang naudlot namang seremonya ng graduation sa isang eskwelahan doon ay nairaos na rin kanina. Mula sa Calapan, Oriental Mindoro, nakatutok live si Emil Sumangi. Emil. Mike, nangangamba pa rin ang mga residente na muling tumaas ang tubig sa Baco, Oriental Mindoro dulot ng patuloy na pagsungit ng panahon. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan sa Mount Halcon. Patunay ang ulap na nakakulapol sa ibabaw ng kabundukan kung titignan nito mula sa kapatagan. Bagaman umiigi na ang lagay ng panahon sa mga bayang nasa paanan, nakaamba pa rin anumang oras ang pagtaas ng ilog na kulay putik ngayon. Isa sa sinasabing sukatan ng mga residente kung tataas ang tubig sa kanilang lugar ay ang agos ng tubig na ito na nasa ilalim ng Longos Bridge. Sa estado ngayon o yung agos ng tubig ngayon, ayon sa mga nakakaintindi, malakas ang tubig na nagmumula sa kabundukan. Dulot daw ito ng walang tigil na pag-ulan na nagsimula pasado alas 12 kaninang hating gabi. Ang komunidad ng mga kababayan natin mula sa tribong Mangyan Alangan na higit 6 na po ang bilang. Napilitang lumikas sa paanan ng bundok at dito na muna sa kapilya nagsilikas makaraan ang biglaang pagbulusok ng tubig mula sa bundok. Ay grabe dahil ang Karayrayan po ay dyan na dumaan niya yung sa Sitio Sungi. Yung ilog ng Karayrayan. Ang pangangailangan po namin ngayon ay katulad ng kabuhayan at mga gamot na kinakailangan po namin sa panahon ngayon at pagkain. Ang pamilya Gonzales na mistulang na trap sa ikalawang palapag ng kanilang bahay kahapon matapos ang biglaang pagtaas ng tubig sa palayan. Kanina, nakapasok na ang GMA News sa kanilang lugar gamit ang aming sasakyan. Hanggang tuhod na lamang ang tubig sa kalsadang nagdurugtong sa mga sityo sa looban. Ang problema nga lang, ang kanilang sikmura patuloy raw na kumakalam. Sana kami matulungan at talagang asawa ko, manugang ko, hindi makapagtrabaho dahil ng malaki nga ang tubig. Kaninang umaga na iraos na rin ang graduation sa ilang elementary school na nakansela kahapon. Pero hindi sa entablado ay sinagawa ang seremonya, kundi sa loob ng silid-aralan kung saan nagkasya ang mga mag-aaral at kanilang mga magulang. So nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga magulang dahil kahit papano, kahit bumabagyo, may baha sa kanilang lugar ay pinilit nilang makarating sa mahalagang okasyong ito. Perwisyo man ang patuloy na pagbaha. Sinamantala ni Lolo Virgilio Manalo ang pagtigil ng ulan kasama ang kanyang apo, nagagawaran ng parangal bilang valedictorian. Nakakatuwa at dahil hindi po inabot ang aming paaralan ng baha ng laking tubig. Anong gusto mo maging pag nagtapos ka? Doktor po. Doktora. Sige, congratulations ha. Ang magpa-first year high school naman na si Raven Manalo na nakuna namin kagabi na nagpalipas ng magdamag sa waiting shed kasama ang kanyang pamilya dahil pinasok ng putik ang bahay nila. Kahit hindi normal ang takbo ng buhay, pinilit pa rin na makadalo sa graduation kasama ang panalangin na umigi na ang panahon sa probinsya. Baka po sa amin, hindi po agad nakapag-BS. Ikaw ba'y nakatulog ng mahusay, ng maayos dahil
Wala naman kayong kutsyon na mga disente roon sa iyong tinulugan. Doon po sa kabilang bahay, doon po sa malaking bahay, doon po kami pinatulog. Nakitulog ka na lamang. Opo. Okay, Raven, congratulations ha. Congratulations. Ha? Okay, sige. Good luck. Nagpadala na, Mike, ng relief at medical team ang Oriental Mindoro Provincial Capital sa mga evacuation center kaninang hapon. Samantala, bukas naman, Mike, nakatakdaring mamahagi ng relief goods ang GMA Kapuso Foundation sa mga bayan ng Nauhan at Baco. Yan ang sitwasyon mula dito sa Calapan City, Mike. Maraming salamat, Emil Sumangil. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Kuwang-kuwa sa CCTV ang salpukan ng isang motorsiklo at isang kotse sa lungsod ng Makati. Sugatan ang rider ng motorsiklo na napagalamang miyembro ng Presidential Security Group. Si Ivan Mayrina, naka-Alerto 24. Sa Baliktaran, mapapansin ng mabilis na motorsiklo na galing EDSA patungong Buendia. Ang kotse na may mula sa Arnay Street na patungong Makati Avenue. Nagpang-abot ang dalawang sasakyan sa intersection ng Ayala Avenue at Makati Avenue. Sumalpok ang motor sa kotse at tumilapon ang nagmomotor. Wasak ang ilang bahagi ng motor samantalang UP naman ang harap at kaliwang bahagi ng kotse. Dinala agad sa ospital ang rider dahil hindi siya makakilos at nagtamo ng injury. Ayon sa paunang report, nakapula ang traffic light para sa lane ng motorsiklo ngunit hindi ito pinansin ng rider at humarurot pa rin. Napagalaman ng miyembro ng Presidential Security Group ang nagmomotor. Patuloy pa rin ang investigasyon sa aksidente. Ivan Mayrina, naka-Alerto 24. Nag-uulan ngayon pero natupok pa rin ng sunog ang mahigit 50 kabahayan sa Cainta sa Rizal. Humigit kumulang 100 pamilya ang apektado. Nakatutok si Jay Sabale. Nagkalat ang mga residente sa kalsada. Ang mga bumbero nagsiakyatan sa bubungan ng mga bahay para mabugahan ng tubig ang mga naglalagablab na bahay. Ang mga kawad ng kuryente nagkislapan. Yan ang ilan sa mga tagpo sa sunog na naganap sa mga barong-barong sa tabi mismo ng Ilog Pasig na nagsimula pasado 2:00 ng madaling araw. Andito tayo ngayon sa bubong ng isang bahay sa San Andres, Cainta, Rizal kung saan nasusunog ang mga bahay sa likod ko na gawa umano sa mga light materials. At kung makikita ninyo, medyo nahihirapan ang mga bombero na apulin ng apoy dahil lumalakas pa ito. Ang sampayang ito, sinira para di maging sagabal. Maging ang mga bubungan, binabato para mabutas upang gamiting lusutan ng hose ng bumbero. Naglaladlad tayo ng hose, 3 duktong bago makarating sa tabing ilog. Masyadong malayo dun sa main road. Kaya nahirapan tayong pumasok sa loob. Dagdag pahirap din sa pag-apula ng apoy ang masikip at overcrowded na lugar kung saan may ilang sasakyan din ang nakabalandra sa kalsada. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na tumupok sa mahigit 50 bahay. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa naging ng sunog na nagtala ng mahigit 200,000 piso na pinsala. Maswerteng walang napaulat na nasaktan, bagaman may humigit kumulang 100 pamilya ang naapektuhan dito na pansamantalang tumutuloy ngayon sa basketball court ng Barangay San Andres. Yung naisalba namin TV lang po. Wala na po yung aming mga gamit, wala na po yung aming bahay. Kaya po nananawagan kami sa mga concerned citizen po. Tulungan po kami sa sitwasyon namin sa ngayon. Tuluyan itong naapula ng pasado 4:00 ng madaling araw. Kay Sabale, nakatutok 24 oras. Samantalang